Di pa nagtatapos ang bangungot nitong si Zoe dahil magigising nga siya mula sa kanyang pagpapahinga at matutuklasan na lamang niya ang balita na pinakamasama sa tanang buhay niya. Ito nga ay wala na nga itong si Dax. Tuluyan na nga itong binawian. Kaya naman, abot langit ang hinagpis nitong si Zoe na iiyak siya ng gusto. Sinabi nito na hindi totoo ang sinabi ng kanyang ama at kailangan bawiin niya yun. In denial stage itong si Zoe. Tala, alam naman ni Annalyn na labis ang galit sa kanya ni Zoe. Patuloy pa rin siya nagpapakita kung kaya't hindi na siya nakaligtas sa galit nitong si Zoe. Sinabihan niya ito, nakikiramay ba daw siya? Sadya naman niya ang mga pangyayari at nang dahil sa kanya kung kaya't nangyari ang mga bagay na iyon kaya't hindi na ito mapapatawad. Sinigawan niya itong si Annalyn kaya't ipinayuhan na lamang siya ng kanyang amang si RJ na umalis na lang muna. Kawawang Zoe, hindi pa nga siya tuluyang nakarecover mula sa pagkamatay nitong si Moira. Ngayon ay namatayan na naman siya ng mahal sa buhay. Ito nga ang si Dax. Kung kaya't ang kanyang puso ay mapuno ng galit at nagiging dahilan kung bakit Tela galit na ito sa mundo, lalong-lalo na sa presensya nitong si Annalyn dahil siya nga ang sinisisi nito. Mabuti pa daw ay si Annalyn na daw ang namatay, wag na daw si Dax. Sa kabilang banda, hindi naman natutuwa itong si Doc RJ kung saan ni-recommend nga ni Giselle na dapat ay makulong itong si Zoe. Hindi niya papayagan na makulong umano ang kanyang anak na si Zoe, lalo't sa kalagayan niya na buntis ito. Ayaw niya na mahirapan ng gusto itong si Zoe. Subalit galit si Giselle at nag-walkout ito. Bago pa man siya umalis, sinabi niya sa kanyang kapatid na mali ang kanyang ginawa. Hindi maganda at hindi tama na kukonsentehin niya ang kasamaan at kasinungalingang nitong si Zoe dahil lantaran naman na talagang kasama siya sa krimen na ginawa ni Moira dahil sila ay magkasundo at ngayon pa ay naging boyfriend niya ang kasabwat ni Moira. Kaya hindi ligtas si Zoe sa krimen na ginawa ni Moira sa kanilang pamilya. Kung kaya't hindi palalagpasin ni Giselle ang mga pangyayaring yun. At bahala umano itong si Doc RJ kung kukonsintihin niya ang kanyang anak basta siya ay hindi siya makikialam sapagkat nanganganib siya dahil pagdating umano ng araw, maaaring ang kanyang pinapalaking anak ay isa palang ahas at pagdating sa dulo ay tutuklawin na lang siya nang wala siyang kamalay-malay. Bilang banda, sasamantalahin naman ni Madam Chantal ang kalungkutan nitong si Zoe. Malungkot si Zoe at pakiramdam niya ay mag-isa na lamang siya. Kung kaya't dito nga ay aamuhin siya ng kanyang lola at maniniwala naman siya sa mga sinasabi ng kanyang lola. Pinapainom pa siya ng gatas, subalit ang kanyang lola ay may maitim na balak. Ngayong wala na si Dax, panahon na rin para alisin ang bata sa tiyan. Hindi siya makakapayag na magkaroon siya ng apo na galing sa isang kriminal kung kaya't lalasunin niya ang bata sa tiyan. Pinainom niya ng gatas itong si Zoe, subalit ang gatas na iyon ay may halong pangpalaglag ng baby. Walang kamalay-malay si Zoe sa maitim na balak ng kanyang lola. Hanggang sa dito nga ay makumpronta niya itong si Annalyn na galit siya rito. Sinisisi niyang lubos itong si Annalyn sa mga nangyayari. Hanggang sa sobrang stress ay maghalo ang kanyang emosyon at umeepekto nga ang pag-inom niya ng gamot na pangpalaglag. Ay makikita nga ni Annalyn na bigla na lamang siyang duduguin. Punong-puno nga ng kalamalasan ang ganitong si Zoe. Ang malaking tanong ngayon ay masasalba pa kaya ang kanyang anak na dinadala o tuluyan na rin siyang iwan kagaya ng pag-alis ng kanyang ama. Bahang matindi ang pinagdaraanan nitong si Zoe, kakayanin kaya niya ang emosyon na yun o tuluyan na rin siyang masasiraan ng bait dahil sa pangyayaring hindi niya matanggap na Tela, nagkaita na nga siya ng langit ng kaligayahan.